Hello guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ito nga palang kusinero ng barangay at welcome sa ating panibagong recipe na talaga naman napakasarap at sulit sa lahat ng pampulutan, ulam. Ayan, at meron tayong 1.3 kilos na kambing. So ang kilo rito sa amin ay nasa 580 per kilo mga idol. So paki-comment na lang kung magkano ang kilo sa inyo ng kambing, yung laman. So ayan, sinamahan na natin ng yag balls at ito daw ay napakasarap nito. At syempre malambot. Ayan mga idol. So ayan, hiwain lang natin siya ng medyo maliliit dahil masyadong malaki ang kanyang yag balls ng ating kambing. Ayan mga idol. So ayan, yung kambing natin ay nakachop na nga pala. So ang gawin natin, i-marinate muna natin siya ng at least soy sauce, siguro 1/2 cup na soy sauce. So pinigaan ko na rin siya ng kalamansi para may konting asim-asim man lang siya, siguro mga 4 na pirasong kalamansi. Ayan, pipigaan lang po natin para magandang kanyang pag-marinate at siyempre bawas na rin sa kanyang anggo. Ayan mga idol. So ayan, ganito lang at halo-haluin lang natin ang ating pag-marinate at siyempre timplahan na rin natin siya ng paminta. Kung may magic sarap, lagyan na rin. So ayan, nag-prepare na tayo ng mantika sa ating kawali at ginisa na natin, inuna na natin paglagay at paglisaan ng ating bawang. So depende po sa inyong diskarte kung alin ang unahin nyo. Pwede rin tayo natin unahin ang ating sibuyas. So ayan, sinunod na natin ang ating sibuyas. Ayan, ginisa na natin mga lods. Ayan. So ayan, nilagay na natin ang ating nakamarinate na kambing. So ayusin lang natin at hayaan natin siyang igisa hanggang sa matuyuan. Igisa lang natin ang igisa at hayaan natin magkatas at ang kanyang katas at kusang matuyo. Ayan, at medyo natuyuan na para syempre kasamang matuyo ang kanyang anggo ng ating kambing mga idol. Ayan, patuyuan lang natin siya ng maigi. Huwag po natin ng hayaan hanggat sa maubos ang kanyang kumakatas na tubig. So ayan, dahil medyo natutuyot na siya at nagmamantika na, so ilagay na natin ang ating tomato paste. Isama na natin pag-isa ang ating tomato paste para maging masarap at syempre para maging malasa. At ayan, kasabay na ng anyang Reno liver spread. So ilagay na rin natin syempre ang ating liver spread mga idol. Ayan. So ayan, meron tayo rito optional, naglagay tayo rito ng isang kutsarang peanut butter mga idol, siyempre pampalasa yan. So kung wala namang peanut butter, no problem, okay lang yan. So ayan, naglagay rin tayo ng isang pirasong beef cubes at siyempre mga 2 kutsarang white sugar or brown sugar, siyempre pang ano ng lasa, pampabalance. So nasa inyo naman kung gusto nyo hindi maglagay ng sugar, depende po sa inyo sa nagluluto yan. So ayan, nilagay na natin ang tubig. Ayan, at hayaan lang natin siyang yung tubig na yan at hayaan natin siyang hanggang sa matuyo. At pag natuyo, siguradong malambot na yan ang ating kambing. So pwede naman natin i-pressure cooker yan, kaya lang dito ko muna siya niluto para maging masarap sa pagluluto ng dahan-dahan sa apoy ang ating kalderitang kambing. Ayan, at medyo malambot na. Pagkalipas ng ilang oras na lutuan, malambot na. At least siguro mahigit isang oras natin pinapalambot ang ating kalderitang kambing. Ayan, at nilagay na rin natin ang ating bell pepper mga idol. So ayan na nga, luto na ang ating kalderitang kambing na talaga namang napakasarap at napakalambot. So ganito lang ang diskarte pagluto ng ating kalderitang kambing. So karamihan ng mga nagluluto rito ay hindi na naglalagay ng carrots or patatas. Parang di siya bagay lagyan ng gulay. Ayan, maliban sa bell pepper mga idol. Ayan, at maraming salamat po muli sa inyong lahat.